Nagsimula na naman siya. Eto na naman siya. Sa mismong sandaling pumasok si Veronica sa pintuan ng bahay, alam niya na agad. Hindi na lang yun isang hinala. Bawat kutob ni Veronica bilang asawa, alam niyang palaging tama. Tinitigan niya ang kanilang kama. Bahagyang nandidiri na humiga roon. Pumunta siya sa banyo nila. Amoy lilak na shampoo na hindi naman niya kailanman binili. Pumunta siya sa guest room at doon niya nakita na nagulo ang higaan. Kung ganon, pati rito, dinadala niya rin ang kabit niya. Mahinang usal ni Veronica. Namamanhid na sa paulit-ulit na senaryo na pagkahuli niya sa kanyang asawa. Mabuti naman, may respeto ka pa na hindi gamitin ang kama natin. Mapakla siyang tumawa at isinara ang pinto ng guest room na iyon. Gustuhin niya mang magpa-install ng CCTV, ayaw naman ng asawa niyang si Marco. Yun naman pala, para malayang magawa ang mga kababalaghan nito. Pero ang hindi nito alam, may mga hidden camera siya sa bawat sulok. At alam niyang 5 beses na nitong nagdala ng babae. Hindi lang isa, kundi 5 na iba-ibang babae. Minsan, iniisip ni Veronica kung ano pa bang rason para manatili siya kay Marco. Pero oo nga pala, mahal na mahal niya ito. Ayaw niya rin na masira ang marriage nila dahil ang tingin ng lahat, perfect ang kanilang pagsasama. Hindi niya kayang ipakita ang dungis ng asawa niya sa madla dahil parang mag-iiba rin ang tingin sa kanya. Hanggang kaya niyang isurvive ang marriage nila ni Marco, gagawin niya. Bukod doon, fixed marriage ang mayroon sila. Hindi tungkol sa kumpanya, kundi dahil sa mga pangako ng mga pamilya nila. Yun na lang din ang huling-hiling ng kanyang lola noon na nagpalaki sa kanya, ang maikasal kay Marco. Akala nito ay aalagaan siya pero hindi naman pala. Kaya nahihirapan din siyang kumawala. Natatakot na baka makaapekto sa lola niyang mahina ang puso. Veronica? Tawag ni Marco mula sa kusina. Late ka nang umuwi. Nag-overtime ka ulit. Maaga akong umuwi para sa dinner date na hinanda ko. Sana magustuhan mo. Nagsasalin si Marco ng pasta sa pinggan. May sinding kandila pa sa lamesa. Bukas ang bote ng alak at may mahinang tugtog mula sa speaker. Sobra-sobrang effort para sa matinding pagtataksil. Kilala niya na ang kanyang asawa. Wala masyadong traffic ngayon, kaya madali rin akong nakauwi. Sagot ni Veronica sabay upo sa upuan. Hinalikan siya ni Marco sa pisngi gaya ng dati at hinayaan niya ito. Pero medyo may pagkailang, lalo na't iniisip niyang kahahalik lang nito sa ibang babae. Pagod ka yata, ani Marco at may bahid ng malasakit sa tinig. Mahirap ang araw mo sa trabaho ngayon. Gaya ng dati, sagot ni Veronica sabay higop ng alak. Malambing ang tingin ni Marco habang pinagmamasdan siya. Sandaling naisip ni Veronica kung alam na ba nito na alam niya na. Pero mukhang hindi. Kumikis na pang kumpiyansa sa mga mata nito. Naniniwala itong lulunukin niya na naman ang lahat. At bakit nga ba hindi? Lagi naman siyang tumatanggap, nagiging tahimik sa kataksilan ng kanyang asawa. Kumustang araw mo? Tanong niya habang paikot-ikot ang tinidor sa pasta. Puro meeting, papalitan daw ang boss namin sa susunod na quarter. Lahat natetense. Tumawa ito ng medyo OA. Medyo mahigpit daw saka mukhang kapatid ng CEO. Hindi niya trabaho at vice president ng company. Pero mukhang gustong maranasan at makapagtrabaho sa bawat department. Ngumiti si Veronica pero hindi umabot sa kanyang mga mata. Kaya mo yan. Saka hindi naman talaga maiiwasan ang mga boss na stricto lalo na't corporate. Mas magandang strict sa trabaho para sundin sila. Pareho sila ng company na pinapasukan ni Marco. Magkaibang department lang sila. Kaya kung sino ang boss nito, magiging boss niya rin sa trabaho. Tama ka. Palagi namang ganun. Magaling magsalita, matamis magsinungaling. Kayang ibahin ang usapan, pero hindi naman siya nagpapauto. Habang kumakain sila, panay ang himas ni Marco sa kanyang kamay. May mga papuri ito sa suot niyang damit. Para bang sapat ang lambing para burahin ang amoy ng ibang babae sa balat nito. Pagkatapos ng hapunan, lumapit si Marco sa kanya sa kusina at niyakap siya sa bewang. Miss na kita. May conference ako next week. Sambit ni Veronica. 3 araw. Gumalaw ang labi ni Marco sa kanyang balat. Kailangan ba talaga? Oo.
Mahina niyang sabi at bahagyang umiwas. Marco, may ginagawa ako. Ngumiti si Marco at tumango, para bang wala itong dapat ipag-alala. Mamimiss kita. Kinagabihan, habang mahimbing nang natutulog si Marco, nakayakap sa kanya na parang pagmamay-ari siya. Nakatitig lang si Veronica sa kisame. Parang wala na siyang nadama. Hindi galit, hindi sakit. Isang malawak at mapandin lang nakawalan lang na kumalat sa dibdib niya. Dati, umiiyak siya tuwing may hinala. Dati, parang may pinupunit sa loob niya. Pero ngayon, hindi niya alam kung manhid na lang siya o naging bato na sa lahat ng ginagawa ni Marco sa kanya. Lumipas ang linggo, dumalo na siya sa isang conference para sa trabaho. Nang matapos ang conference, pumunta siya sa bar ng hotel. Iinom na lang siya ng alak para kahit papaano mawala sa isip niya na kasama na naman ni Marco ang bago nitong kabit. Hanggang may umupong lalaki sa tabi niya. Hindi ito nagsalita. Nag-order ito ng inumin at tahimik ang presensya. Long day? Biglang tanong ng binata sa kanya. Sumulyap si Veronica. Kahit nakaupo, alam niyang matangkad ito. Nakasuot ng dark polo at bukas ang 2 botones sa itaas. Siguro late 30s o early 40s na ang edad. Basta mas matanda sa kanyang tingnan. Uminom si Veronica bago sumagot. Oo, nandito para sa isang conference. Tumawa naman ito. Ako rin, nandito para sa conference. Nakita kita kanina sa hall. Nagtuloy-tuloy ang pag-uusap nila sa kung ano-anong bagay. Hindi nito tinanong ang pangalan niya at yun ang napansin niya. Karamihan sa lalaki, pakilala agad. Mayabang kung saan nagtatrabaho o kung gaano kadalas magbiyahe. Pero ang lalaking nasa tabi niya, tahimik lang, umiinom at nagbibigay ng space kapag gusto niyang mag-share ng kanyang saloobin. Naniniwala ka ba na pwedeng mawala ang pagmamahal? Tanong bigla ni Veronica, hindi sigurado kung bakit. Hindi ito nagulat, inikot lang ang inumin bago sumagot. Oo naman, may mga bagay dito sa mundo na kapag hindi iningatan, nawawala na lang ng hindi namamalayan. Hinayaan niyang tumimo ang mga salita nito. Ang lungkot, ang daming pagdududa. Ewan ko kung bakit parang isang araw, nawala na lang ang pagmamahal ko sa isang tao. Dati akala ko sapat na ang pagmamahal, pero ngayon parang mas mahirap panatilihin ang respeto. Huminga ng malalim ang binata. May mga pag-ibig na nawawala dahil hindi nila alam kung paano manatili. Ang iba, hinahayaan lang nilang mabulok ang pag-ibig na kinuha nila. Naupo silang muli sa katahimikan, nakikinig sa huni ng bar, sa lagaslas ng mga salamin, sa mga tawa mula sa likuran. Sinulya pa ni Veronica ang inumin, pagkatapos ay bumalik sa kanyang inumin. Hindi ko pa alam ang pangalan mo, sabi niya rito. Tumawa naman ito. Huwag na siguro. Paano ka naman? Tanong niya pa ulit. Nagmahal ka na ba? Walang pag-aalinlangang sumagot ang binata. Oo, minsan. Hinintay niyang magsalita pa ito o magkwento, pero wala nang idinugtong ang lalaki. Hindi na siya nag-usisa. Mas madali nga naman yon ang makipag-usap sa estranghero na walang nakaraan, walang inaasahan. Hindi nito alam ang pangalan niya. Hindi nito kilala si Marco na paulit-ulit na niloko siya. Hindi ko na sigurado kung mahal niya pa ako. Mahinang sabi ni Veronica. Tiningnan siya ng lalaki habang seryoso ang mata. Alam ba niya ang nararamdaman mo? Asawa mo ba ang pinag-uusapan natin? Marahang tumango si Veronica. Oo, ewan ko ba. Paulit-ulit siyang nagkaroon ng kabit. Napapagod na ako. Pero ayoko siyang iwan. Kasi may parte sa akin na umaasa na baka magbago siya. Isa pa, gustong-gusto siya ng pamilya ko para sa akin. Bukod sa mahal ko siya, ipinagkasundo rin kaming dalawa. Mahinang tumawa ang binata. Pero, masaya ka ba? Masayang pamilya niyo na mag-asawa kayo at nagsasama. Pero tanungin mo ang sarili mo, masaya ka ba sa kanya? Hindi agad siya nakasagot. Nahihirapan siyang aminin kahit sa estrangherong iyon na hindi siya masaya. Baka nga pinagtatawanan nito kung gaano siya kamartir na babae. Hindi ka masaya, mariing sabi ng binata. Malungkot na lang na napangiti si Veronica. Halata bang hindi ako masaya? Sumama ka sa suite ko. Bulong nito sa kanya at hinawakan ng kanyang kamay. Kalimutan mo ang asawa mo. Kahit ngayong gabi lang, gawin mong patas para sa'yo. Magloko ka rin. Ipatikim mo sa kanyang buhay na pinaparanas niya sa'yo. Lokohin mo rin siya at magpapagamit ako sa'yo. Mabilis ang tibok ng puso ni Veronica.
Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa gulat na para siyang muling nakaramdam ng buhay, na gusto niya ring sabihin ng salitang oo, na kung doon siya muling sasaya at magkakaroon ng pakiramdam, gagawin niya talaga. Tumingin siya sa kamay nito, parang milyong-milyong damdamin ang kanyang nararamdaman. Guilt, pagsuway, lungkot at pag-asa na paulit-ulit lang na umiikot sa kanyang dibdib. Paano nga kung subukan niya? Paano nga kung ibalik niya rin kung anong ginagawa ni Marco sa kanya? Paano nga kung gawin niyang patas na pareho na silang may mga dungis sa kanilang pagsasama? Hindi naman malalaman ni Marco. Hindi karapat-dapat ang asawa ni Veronica. Hindi naman pag-ibig ang ibinibigay niya sa estrangherong lalaki, kundi paghinga lamang. Halika na. Mahinang usal na Veronica, may kaunting kaba sa kanyang dibdib. Pagpasok nila sa suite, agad niyang napansin ang katahimikan. Isang uri ng katahimikan na tila yumayakap sa balikat niya, parang kumot sa isang malamig na gabi. Dapat siguro malaman mo ang pangalan ko. Nakangiti at kalmadong sabi nito. Ako si Adrian. Veronica, mahina niyang sagot. Hindi ito nagmadali, hindi rin agad nagsalita. Maya-maya at muli itong nagsabi. Pwede ka pa rin umatras. Lumingon si Veronica kay Adrian at bahagyang nakabukang mga labi. Alam ko, pero nandito na ako. Hindi ako aatras. Marahan naman itong tumango. Basta, kapag nagbago ang isip mo, sabihin mo agad sa akin. Ayokong maging hindi ka komportable. Napakagatlabi si Veronica. Hindi ka ba natatakot? Alam mong may asawa ako. Panloloko to. Ginawa mo na to dati sa iba? O may asawa ka na ba? Bahagya siyang napaatras. Tiningnan niya ang mga daliri nito pero wala namang singsing doon. Dahil kung mayroon na itong asawa, hindi niya na itutuloy pa. Alam niyang pakiramdam ng maloko, kaya hindi niya yon gagawin sa ibang babae. Marahang umiling si Adrian. Single ako. Hindi rin ako ganito, na basta gagawin ito sa taong hindi ko kilala o hindi ko girlfriend. First time ko rin at sa may asawa pa. Pero okay lang, kasi sabi mo, walang hiya ang mister mo. At wala akong asawa. Single pa ako. Huling nagkaroon ako ng girlfriend 5 years ago pa. Mataman niya itong tiningnan. Bakit mo ako inalok ng ganito kung hindi mo naman talaga gawain? Sandaling hindi nakasagot si Adrian. Bahagyang umiti bago sumagot. Malungkot ka, Veronica. Hindi ko alam pero ayokong nakikita kang malungkot. Nang makita kita sa bar, halatang halata sa mukha at kilos mo. Isa pa, malungkot din ako ngayong gabi. Family problems lang. Kaya goal ko rin na magpahinga sa ganitong paraan. May asawa na ako. Paalala ni Veronica na parang yon ang magiging ticket para umurong ito at matakot. Tumawang muli si Adrian. So what? Wala akong pakialam sa walang kwenta mong asawa. Halika na rito. Alam niyang kasalanan yon, pero may kasalanan din naman ang kanyang asawa. Gayunpaman, kahit naman loloko ang asawa niya, batid niya na mali, immoral at hindi pa rin katanggap-tanggap ang kanyang gagawin. At nakakalungkot lang na kapag babae ang nagloko at maraming dumaang lalaki sa buhay, marumi na ang turing ng lipunan. Pero kapag lalaki ang piniling manloko, sasabihing normal lang at natural sa isang lalaki na matukso. Yun ang isang bagay na hindi matanggap ni Veronica. Na marumi kapag babae ang nagkasala, pero pagdating sa lalaki, sasabihing natural lamang. Kakalimutan natin to pagkatapos, 'di ba? Isang beses lang. Mahinang usal ni Veronica. Marahang tumango si Adrian. Oo, isang beses lang. Kalmado ang kilos ni Adrian, pero may lalim na parang matagal na siyang kilala kahit ilang oras pa lang silang magkakilala. Marahan ang bawat kilos nito para hindi siya matakot at maging komportable lang. Nang abutin nito ang kanyang kamay, hindi siya umatras. Mainit ang haplos ni Adrian. Marahang hinagod ng hinalaki nito ang likod ng kamay niya habang tinititigan ang kanyang mukha. Nanginginig ka. Marahang bulong ni Adrian. Siguro dahil naghanap siya ng salitang akma sa sitwasyon na iyon. Bukod sa asawa ko, ikaw lang ang lalaking pinayagan kong humawak sa akin. Kinakabahan ako, pero hindi ako natatakot. Hindi ako nagdadalawang isip. Hindi ako aatras. Lumapit pa ito, sapat para maramdaman niya ang hininga nito sa pisngi niya.
Hayaan mo kung alagaan ka. Kahit ngayong gabi lang. Parang bahagyang lumuwag ang kanyang dibdib mula sa mabigat na damdamin. May gumuho sa loob niya na parang isang pader na matagal nang nakatayo. Hinalikan siya nito. Banayad sa simula. Walang pilit at parang walang pag-angkin. Parang nagtatanong lang. Kaya nang gumanti siya, ay doon na naging sigurado si Adrian. Dinala siya nito sa kama ng may lambing na parang panaginip. Isa-isang nakubad ang kanilang mga damit. Hindi sa pagmamadali, kundi tila pagsuko. Hindi siya nakaramdam ng hiya o kahubaran. Kay Adrian, naramdaman niyang buo siya at nakikita bilang siya lamang. Napasinghap si Veronica nang bulungan siya ng lalaki. Nakikita kita. Walang utak ang asawa mo para hindi ka makita ng ganito. Bakit hindi niya iniingatan ng isang tulad mo? Napapikit siya ng mariin. Masakit ang dibdib niya, hindi sa pagnanasa, kundi sa isang mas lumang pakiramdam na biglang nawala. Hindi mo naman ako kilala. Namamaos na sabi ni Veronica. Marahan itong hinaplos ang kanyang buhok habang abala ang kamay sa katawan niya. Pero alam ko ang pakiramdam ng maghangad ng isang bagay na totoo. At ito yun. Ganito yun, Veronica. Doon siya tuluyang bumigay. At nang sila'y nagsanib, hindi marahas o nagmamadali si Adrian. Mabagal ang binata at may layunin. Parang may mga pangako itong iniiwan sa kanya na kailanman ay hindi bibigkasin. Yumakap siya rito. Hindi lang para sa init, kundi para sa ilusyon na sa isang gabing iyon, may halaga pa rin siya. Na may nakakita sa kanya, hindi bilang asawa o sirang baba. Hindi bilang asawa o sirang bahagi ng isang wasak na relasyon, kundi bilang babae. Hindi niya alam kung kailan siya nagsimulang umiyak. Basta alam lang ni Veronica, mga luha yon para sa lahat ng sakit at pagtitiis na inipon niya dahil kay Marco. Pagkatapos, magkayakap silang nahiga sa ilalim ng kumot. Nasa dibdib ni Adrian ang ulo ni Veronica. Matagal silang hindi gumalaw. Anong iniisip mo? Tanong ni Adrian sa kanya. Nag-alinlangan si Veronica sumagot, pero nagsalita pa rin siya. Na baka makaramdam ako ng guilt bukas. May guilt ka ba ngayon? Muli pa nitong tanong at hinahaplos ang kanyang buhok. Wala. Tapat niyang tugon. Mali ang ginawa natin, pero hindi ko maintindihan kung bakit pagkatapos wala akong guilt na nararamdaman. Hinaplos nito ang balikat niya. Alam kong naguguluhan ka, pero ano man ang nararamdaman mo? Sana isipin mo na valid yan. Baka lang kaya hindi ka nakakaramdam ng guilt dahil siguro nagloloko rin ang asawa mo. Pumikit na lang si Veronica at yumakap sa lalaking panandalian niyang naging aliw at pahinga. Muling nanahimik ang kwarto nang makatulog sila. Madaling araw nang magising siya ulit, tumayo si Veronica, dahan-dahang kumawala sa yakap ni Adrian. Maingat siya na hindi niya magising ang binata. Thank you, mahinang sabi ni Veronica. Tumapat siya sa salamin at tinitigan ang sariling refleksyon. Magulo ang buhok, namumula ang mga labi, namumula ang balat na may bakas ng mga halik ni Adrian. Parang hindi niya sarili ang nakikita, hindi winasak ni Marco, hindi ang babaeng martir sa pagsasama nila ng asawa niya. Nagpaangkin siya sa ibang lalaki, pero sa halip na mas lalong mabilanggo sa sariling damdamin, hindi niya alam kung bakit parang pinaramdam sa kanya ni Adrian na maging malaya. Umalis siya roon, kasabay ng paglimot sa gabing iyon. At sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, hindi niya pinigilan ang sarili niyang ngumiti. Marco, malumanay niyang sabi, matatagang tinig ngunit banayad. Lumingon naman ang kanyang asawa na para bang wala lang kung bumalik na siya. Bumalik ka na pala. Kumusta, Veronica? Maayos ba ang conference? Okay lang. Matabang niyang sagot. Yumuko si Marco sa counter at pinagmamasdan siya ng mabuti. Iba ka ngayon. Parang may nagbago. Mukha kang blooming. Biglang bumaha ang kaba sa kanyang dibdib. Makeup lang yan. Magpapahinga na ako. Pagod na ako. Aakyat na ako sa kwarto, Marco. Lumipad ang isip ni Veronica kay Adrian sa bar ng hotel. Pumikit siya sandali at nilalasap ang bawat alaala nila. Ang boses nito na mababa at matatag. Ang haplos ng binata na mahinahon ngunit matindi. Huwag mo na siyang isipin, sabi ni Veronica sa sarili. Hindi mo na siya makikita kahit kailan. Isang beses lang yon, hindi na masusundan pa. Pinilit kalimutan ni Veronica ang nangyari sa kanila ni Adrian.
Isang alaala na lang yon na ibabaon niya sa limot. Subalit, mukhang may iba pang balak ang tadhana sa kanilang dalawa. Veronica! Tawag ng kanyang katrabaho na si Denise habang kinakawayan siya ng may ngiti. Time na! Magsisimula na tayo! Ipinapakilala na ngayon ang bagong Vice President. Malalaking pagbabago ang darating. Kaya nga, mahina niyang sagot habang nauupo at inilapag ang kanyang notebook. Mahigpit daw ang sabi, dobleng energy na naman ang kailangan ngayon. Lumapit si Denise at bumulong sa kanya. Chismis, galing daw siya sa abroad. Naayos niya raw ang buong department ng marketing doon sa London na kasama sa sister company ng family nila. Sabi nila, charming pero mabangis. Paborito rin ng board. Exciting pala. At least mukhang magaling naman ang bagong boss natin. Natatawang sagot ni Veronica. Magtatanong pa sana siya ng iba nang bumukas ang pinto ng conference room. Tahimik ang bumalot sa buong silid. Magandang umaga, sabi ng isang pamilyar at malalim na boses. Parang tumigil ang pintig ng puso ni Veronica. Hindi pwede. Bakit, Veronica? Mahinang tanong ng kanyang katrabaho. Dahan-dahan siyang lumingon kahit alam na niya kung sino ang pumasok. Pumasok si Adrian Vega. Taglay ang otoridad ng isang taong sanay makakuha ng atensyon. At nang magtagpo ang kanilang mga mata, nagkaroon ng pagkilala roon. Hindi gumalaw ang mga labi nito. Walang nagbago sa ekspresyon ni Adrian. Pero naramdaman ni Veronica na pareho silang naapektuhan pagkatapos makitang isa't isa. Nanuyo ang kanyang lalamunan, agad siyang umiwas ng tingin. Ako si Adrian Vega. Ikinagagalak ko kayong makilala. Sabi pa ni Adrian sa kalmado at may kumpiyansang paraan. Marami na akong narinig na magagandang bagay tungkol sa department na to at sabik na akong makatulong sa pag-grow nito. Mahigpit na hawak ni Veronica ang kanyang ballpen. Maya-maya ay nagpakilala ng mga katrabaho niya. Nang turn na ni Veronica, parang umalis na ang kanyang puso sa dibdib sa labis na kaba. Veronica Santos, Strategy and Operations. Mahinang sabi niya at tinanggap ang kamay nito. Nagtagpo muli ang kanilang paningin. Naramdaman niya pa ang medyo madiin at marahang haplos ng hindalaki ni Adrian sa kanyang kamay. Nice to meet you, Miss Santos. Seryosong sabi ng binata, pero may kislap naman sa mga mata na hindi maitatago. Tumawa naman si Denise. Mrs. Santos, sir, may asawa na po si Veronica. Tumaas ang mga kilay ni Adrian. Oh, really? Akala ko, wala. Maya-maya nagsimula na ang meeting. Pinilit niyang magsulat, mag-type, tumango sa tamang oras, magtanong kapag tinatawag. Pero hindi siya mapakali. Nakakakiliti ang balat niya. Ayaw tumigil ng isip ni Veronica dahil sa presensya ni Adrian na nararamdaman niyang napapatingin sa kanya minung-minuto. Pagkatapos ng meeting, habang nagsisimula ng tumayo ang mga katrabaho niya, si Adrian nanatili sa harap, abala sa pagkausap nito sa isang IT staff. Tinangka ni Veronica na makalusot palabas nang hindi napapansin. Miss Santos, tawag sa kanya ni Adrian. Tumigil siya at dahan-dahang humarap. Mabuti na lang at nakaalis na ang mga katrabaho niya sa conference room. Hindi na maiintriga ang mga ito kung bakit siya tinawag ni Adrian. Maya-maya'y umalis na rin naman ang IT staff na kausap nito. Po, may kailangan ka po, sir? Tanong ni Veronica at labis ang kaba na nararamdaman. Lumapit ito sa kanya. Masaya akong makita ka ulit. Pagkatapos ng 3 buwan, 2 araw at... Tiningnan ito ang relo. 5 oras pagkatapos mo akong iwan mag-isa sa kama ko. Napakurap si Veronica at nagulat sa mga sinabi nito. Sir, I'm sorry. Hindi ko po alam na ikaw ang magiging boss ko. Kung alam ko, hindi na po ako pumayag. Kalimutan na lang po sana natin ang nangyaring yon. Isang beses at isang pagkakamali. Nagpakita si Adrian ng bahagyang ngiti. Mas gusto mo bang magkunwari akong hindi kita kilala? Huminga ng malalim si Veronica. Yun ang mas tamang gawin, sir. Excuse po, babalik na ako sa station ko. Ganun na lang ba yun, Veronica? Tanong ni Adrian, tunog na may hinanakit at tunog na parang babaeng nabuntis at hindi pinanagutan. Nakalimutan mo na lang ba? Oo, napag-usapan natin na isang beses lang. Pero hindi mo man lang ako hinintay na gumising. Basta mo na lang akong iniwan doon. Umawang ang bibig ni Veronica. Hindi makapaniwala sa kanyang mga naririnig.
Umalis na siya dahil natapos na naman kung anong napagkasunduan nila ng gabing iyon. Alam niyang hindi na masusundan yon at wala naman silang gagawin sa umaga. Umatras si Veronica habang mabilis ang tibok ng puso. Umalis ako dahil tapos ng usapan natin. Wala naman akong gagawin. Maaga akong nagising kaya umalis na ako. Sana ginising mo ako. Inaasam ko pa naman na makapag-breakfast kasama ka. Tugon ni Adrian na para bang pinagdamutan ng candy. Hindi na mauulit. Oo, hindi na nga. Pero ano bang masama sa breakfast? Umalis ka agad. Pakiramdam ko, gamit na gamit ang katawan ko sa'yo na para bang bayarang lalaki lang ako. Bigla siyang namroblema sa mga inuumot ni Adrian. Wala siyang kahit na anong ideya na pagkatapos ng nangyari, ganoon ang kanilang magiging usapan. Hindi niya maintindihan ang binata. Hindi ba ikaw nagsabi na gamitin kita ng gabing yon? Bakit nagrereklamo ka ngayon? Look, kalimutan mo na lang ang nangyari sa atin sa hotel na yon. Hindi na pwedeng maulit. Mariing sabi niya kay Adrian. Ano man yon, tapos na. Umiling naman ito. Hindi pa tapos. Boss mo na ako. Bahala ka sa buhay mo. Pakikitunguhan kita professionally pero hanggang doon lang. Kakausapin kita ng casual pero aarte ako na parang walang nangyari. Giit pa ni Veronica. Umismid naman ang bago niyang boss. Kaya mo. Seryoso niyang ipinakita ang singsing niya rito. May asawa na ako. Yun lang ang sinabi ni Veronica pero sapat na para matameme ito. Napabuntong hininga siya at umalis na sa conference room. Hindi niya ipinagmamalaki ang asawa niyang manloloko. Pero mali talagang ginawa nila ni Adrian. Malungkot siya noon at nagpadala sa bugso ng damdamin. Pero habang tumatagal, napagtanto niya na kamalian ang kanyang ginawa kasama si Adrian. Kaya habang maaga pa, iiwas na siya at hindi na hahayaan ang sarili na ma-inlove sa binata sa ganoong paraan. Kaso, paano siya iiwas kung nagsisimula na si Adrian sa paglalaro ng apoy kasama siya? Hindi inaalis ni Veronica ang tingin sa mga numero sa kanyang screen. Kunwaring muling sinusuri ang monthly report pero wala roon ang isip niya. May meeting na naman kasi sila kasama si Adrian. Pumasok si Veronica sa makinis at salaming conference room, hawak ng mahigpit ang kanyang notepad. Nasa pwesto na ang kanyang mga katrabaho. Umupo siya sa dulong upuan ng mesa, malayo sa unahan, malayo sa binatang gusto niyang iwasan. Magsimula na tayo, sabi ni Adrian sa malambing na tinig pagkatapos siyang sulyapan. Nasa notepad ang tingin ni Veronica habang nagsisimula ang presentation. Pilit siyang nagpapakalunod sa meeting para hindi na mapansin si Adrian. Pagkatapos ng meeting, agad niyang inipon ang kanyang mga gamit. Nakayuko at handa na namang tumakas. Pero sinundan siya ng boses na mas malakas pa sa kaluskos ng mga upuang binabalik sa pwesto. Veronica, kausapin na kita sandali, sabi ni Adrian. Parang may tumatambol sa kanyang dibdib. May ilang lumingon, maging si Denise napakunot din ang noo dahil sa sinabi ng boss nila. Tumikim si Adrian, mukhang napagtanto na nasa kanilang atensyon ng mga nasa conference room. Tungkol ito sa paparating na project, ikaw muna ang kakausapin ko. Sa office ko, sumunod ka, mag-usap tayo. Walang nagduda. Paano bang magkakaroon ng pagdududa? Siya naman ang ginawang team leader sa project na yon. Kaya naman, wala siyang nagawa kundi sundan si Adrian sa opisina nito. Pagkasara ng pinto, sinamaan niya agad ito ng tingin. Tumigil ka na nga. Ano pa bang gusto mo? Ngumiti si Adrian. Tumigil saan? Humalukip-kip siya sa harap nito. Etong laro mo na to. Ang mga titig mo, ang panlalandi mo, wala kang mapapala sa akin. Matamang tumingin sa kanya si Adrian. Wala naman akong sinabi o ginawang hindi nararapat. Hindi kita ipapahamak. Sorry, hindi ko lang talaga mapigilan ang sarili ko. Nalala ko ang bawat segundo ng gabing yan, Veronica. Ano, nakalimutan mo na ba talaga? Umiwas siya ng tingin. Isa yung pagkakamali. At ano bang pinag-uusapan nating dalawa ng gabing yon? Bago ako pumayag na pag-usapan natin ng isang beses lang, nakakalimutan natin pagkatapos. Kaya ano to, Adrian? Hindi agad nakasagot si Adrian. Para bang may nilalabanan ito sa sarili nitong kalooban. Siguro, nasabi ko yon dahil yun ang pakiramdam ko ng gabing yun. Hindi ko rin naman inaasahan. Pero lumipas ng mga buwan, ikaw pa rin ang nasa isip ko. Pinipilit kong kalimutan ka. Pinapaalala ko palagi sa sarili ko na may asawa ka na. Pero hindi ko pa rin magawa. Nawawalan ako ng pakialam kahit may asawa ka na. Kilala ko ang asawa mo.
Dito rin siya nagtatrabaho, hindi ba? Ibang department lang. Naging boss din ako ng asawa mo. Nanlaki ang mga mata ni Veronica. Nagpatuloy muli si Adrian. Alam ko na may mga babae siya. Noon pa man dahil nahuhuli ko siyang iba-ibang kasama. Pero nang makita kita sa bar, alam kong nagtatrabaho ka rito at niloloko ka lang ni Marco. Hindi mo ako kilala personally, pero palagi kitang napapansin noon pa man. Iniisip ko kung may ideya ka ba sa panloloko ng asawa mo. At nang makausap kita, meron nga talaga. Naawa ko sa'yo. Pero itong awa, hindi ko na alam. Pinagmamasdan pa lang kita noon, hindi na kita nakalimutan. Nang hawakan mo ako, nang madama kita, mas naging malala lang ang nararamdaman ko, Veronica. Simula ng gabing yon, hindi na kita makalimutan. Umatras siya sa mga sinabi nito. So alam mo nga, pinaglalaruan mo ang feelings ko? Na-excite ka sa thrill na ikamang may asawa na? Anong gagawin mo? Sasabihin mo sa kanyang nangyari sa atin? Namungay ang mga mata ni Adrian at may pagsusumamo roon. Hindi kita pangungunahan sa kahit na anong desisyon na gagawin mo. Ang gusto ko lang, isama mo ako sa mga iniisip mo, sa mga gagawin mo, at huwag lang magpanggap na wala kang nararamdaman. Alam kong meron kahit isang beses lang yon. Pinilit niyang maging kalmado. Ano bang gusto mo? Ano na lang ang sasabihin ng iba kapag nalaman nilang tungkol sa ating dalawa? Ayoko ng ganito. Isang beses lang yun at tapos na, kaya kalimutan na natin. Gusto mo bang magkaroon ng skandalo? Gusto mo bang tawagin kang kabit? Nagdilim ang mga mata ni Adrian. Hindi ito sumagot at parang nagtatampo pa. Gayunpaman, habang tinititigan ni Veronica ang binata, para bang kahit kabit lang ang itawag dito, mawawalan ito ng pakialam basta makasama siya. Huminga ng malalim si Adrian at inabot ang isang folder. Nandito ang pitch para sa rebrand. Tingnan mo. Sabihin mo ang totoo mong opinyon. Napakurap siya at tinanggap iyon. I-review ko ito bago matapos ang araw. Habang paalis na siya, nagsalita si Adrian sa likod niya. Desidido na ako. Napahinto si Veronica. Aagawin kita mula kay Marco. Kahit anong mangyari, aagawin kita. Dugtong pa ng kanyang boss. Alam kong niloloko ka niya. Paulit-ulit. Kapag naagaw kita at pinili mo ko, pangako, hindi ko gagawin sa'yo ang ginawa ni Marco. Lumabas na si Veronica at hindi na pinansin pa ang huli nitong sinabi. Pero nang makaupo na siya sa kanyang upuan, doon niya naramdaman ang panghihina ng kanyang mga tuhod. Hindi niya batid kung ano pa ang mga susunod na mangyayari. Pero hindi niya maunawaan kung bakit sa kabila ng takot at kaba, nandun ang pananabik sa maaari pang gawin ni Adrian para lang makuha siya. Sa mga sumunod na araw, tinupad ni Adrian ang tahimik nitong pangako. Dumaan ang binata sa desk ni Veronica na parang normal lang. Umuupo sa tabi niya sa mga meeting kahit hindi kailangan. May mga pasimpleng titig at mga pasimpleng haplos ang kanyang boss kapag may pagkakataon. Bawat ginagawa ng binata, nagpapabilis sa tibok ng kanyang puso. Pero maingat pa rin siya. Paano kung may makakita? Paano kung may makaalam? Isang hapon, tinapik siya ni Denise. Oy, ako lang ba? O mukhang may gusto sa'yo si Sir Adrian? Nabilaukan si Veronica sa kaping iniinom. Ano? Nagkibit balikat sa Denise. I mean, para kasing may kakaiba sa mga tingin niya sa'yo. Lagi ring napapansin ang mga ginagawa mo kahit mga simpleng bagay lang. Ikaw, tumango ka lang ng konti, napapangiti siya ng tipid. Hindi normal yun. Kapag sa amin, ang sungit-sungit. Dinaan na lang sa tawa ni Veronica ang lahat. Guni-guni mo lang yan. Saka huwag kang magsalita ng ganyan. Baka kung ano pang kumalat na chismis. Nakalimutan mo na ba? May asawa ako. Umismid naman si Denise. Manloloko naman. Bakit kasi hindi mo pa iwan? Pero what if nga, no? What if kung gusto ka ni Sir Adrian? Veronica, kung ako yan, papatulan ko na yan. Ang laki ng mga braso. Parang kaya akong ibibi palagi at kapag may hiling ako, ibibigay agad. Nanlaki ang mga mata ni Veronica. Denise, tumigil ka. Huwag na natin siyang pag-usapan. Saka alam mo naman kung bakit hindi ko maiwan si Marco. Arranged marriage kami at mahal ko pa rin naman siya. Kapag nalaman ni Lola na sakaling makipaghiwalay ako, baka makasama pa sa puso niya. Umaasa pa rin ako na magbabago siya. Napairap si Denise. Ewan ko sa'yo, martir ka? Sabihin mo na lang sa lola mo. Mahal ka naman nun. Kahit gustong gusto niya si Marco at apo ng kaibigan niya,
Dapat malaman niyang ginagawang kalokohan ni Marco at hindi ka naman masaya. Napangiti na lang si Veronica. Ayaw niya na munang isipin yon. Wala pa siyang lakas ng loob para harapin. Hi Lola! Nakangiting sabi ni Veronica nang binisita niya ang kanyang lola kasama si Marco. Napangiti naman ito at niyakap siya. Kamusta apo? May apo na ba ako sa tuhod? Hindi niya napigilang tumawa. Lola talaga, wala pa po. Ikaw, kumusta po kayo rito? Hindi pa nila naiisip ni Marco na magkaroon ng anak. Siya rin naman ang may ayaw. Ewan niya ba, pero simula nang malaman niyang maraming babae si Marco, itinigil niya muna ang pangarap na maging isang ina. Pakiramdam niya kasi, maiipit lang ang bata sa oras na mag-away sila ni Marco tungkol sa mga babae nito. Ang totoo, nakuna si Veronica sa unang beses na siya ay mabuntis. Wala siyang ideya na buntis na siya noon at nahuli niya ang kanyang asawa sa unang beses din na may babae ito. Nakunan siya, nagalit, umiyak, kinumpronta si Marco pero nakuha niya pa ring magpatawad. Natatakot siyang mawala ito dahil nawala ng anak nila. Pero parang unti-unti niyang napagtanto na mas lalo niya lang sinisira ang kanyang buhay. Bukod doon, naging critical din ang kondisyon ng kanyang lola. Nasa ospital ito at nakikipaglaban sa buhay. Kaya kahit sarili niyang problema, pinili niya munang kimkimin. Lola, parang salip na tumanda. Mas lalo ka pong bumabata. Pangbobola ni Marco sa kanyang lola. Napangiti naman ito. Asos, nang bola ka pa. Inaalagaan mo ba ng maayos ang aking apo? Tumawa naman si Marco. Oo naman po, wala na po kayong dapat ipag-alala. Tama nga ang sinabi ni Denise. Martir nga siguro siya. Pero habang tumatagal, napapagod na rin naman siyang magmahal. Parang isang kalabit na lang, bibitiwan niya na si Marco. Isang tulak na lang, hindi niya nabibigyan ng chance ang asawa niya na paulit-ulit na nagtataksil. Isang gabi, halos lahat ay nakauwi na, pero naiwan si Veronica para ayusin ang presentation slides. Maya-maya ay nakita niyang sumilip si Adrian. Nandito ka pa? Tanong ng kanyang boss. Napabuntong hininga siya. May ginagawa pa ako. Pumasok naman ang binata. Pagod ka na ba? Mataman niyang tinignan si Adrian at sa unang pagkakataon ay parang gusto niya na lang isuko dito ang lahat. Parang gusto niyang si Adrian na lang ang lumaban para sa kanya. Oo, pagod na. Pagod na ako. Wala itong kahit anong sinabi at mahigpit siyang niyakap. Sa pagkakataong yon, pinakawalan niyang mga luha na pilit niyang pinipigilan noon pa man. Hinaplos ni Adrian ang kanyang buhok. Veronica, tama na. Iwan mo ng asawa mo. Kung mahal ka niya, hindi siya maghahanap ng iba at hindi ka niya sasaktan ng ganito. Kahit na hindi mo ako piliin agad, basta magkaroon ka lang ng lakas ng loob na umalis sa buhay na binibigay sa'yo ni Marco. Muling namuo ang mga luha sa mga mata ni Veronica. Hindi ko alam kung ano ang gusto ko. Hindi ako sigurado sa lahat. Hindi ko alam kung bakit mahal ko pa rin si Marco kahit paulit-ulit na akong sinasampal ng kataksilan niya. Marahan siyang niyakap ni Adrian sa pagkakataong yon. Kahit paano, gumaan ang kanyang kalooban. At alam niyang simula ng araw na yon, unti-unti niya nang aalisin ang pagkabulag sa pagmamahal niya sa asawang si Marco. Maya-maya'y pumunta muna sila sa opisina ni Adrian. Pinagtimpla siya ng binata ng kape. Hindi na naman siya nag-aalala dahil wala namang masyadong tao roon. Tahimik siya pagkatapos umiyak kanina. Pinanood lang niya sa Adrian. Binibigyan siya ng space na kumalma. Pagod na ako, Adrian. Pag-amin ni Veronica. Lumuhod si Adrian sa tabi niya at hinawakan ang kanyang kamay. Veronica, hindi mo kailangan magsalita kung hindi ka pa handa. 8 taon na kami ni Marco. Panimula ni Veronica at pilit na pinipigilan na tumulo na naman ang mga luha. 8 taon ng pagpapanggap na sapat ako na kung mamahalin ko lang siya ng sapat, titigil din siyang maghanap ng iba. Hindi gumalaw si Adrian at tinitigan lang siya ng diretsyo. Nahuli ko siya nangangaliwa. Yung una, umiyak ako, parang gumuho ang mundo ko. Pero pinatawad ko pa rin siya. Akala ko baka pagkakamali lang, nagkakamali naman ng tao. Pero yung pangalawa, pangatlo, panlima, nanginginig na ang boses ni Veronica. Tumungo siya at tuluyang bumagsak ang mga luhang kanina niya pang pinipigil. Umasa pa rin ako, mapait niyang sabi. Umasa na baka kung magbago ako, kung manatili akong mahinahon, kung hindi ako masyadong magtanong. Naging martir ako sa sarili kong tahanan ni Adrian. Nagluluto ng pagkain niya, ngumingiti sa mga kasinungalingan niya, nakikipagtalik sa lalaking amoy pabango ng ibang babae.
Umigting ang panga ni Adrian, sabay hawak sa kamay niya ng mas mahigpit. Para bang ayaw na siyang pakawalan ng binata. Napasinghap siya at muling nagpatuloy. Akala ko sira ako, na ako yung mali, na sobra ako, o kulang, o wala lang talaga akong halaga. Hindi ikaw ang mali, bulong ni Adrian habang hinahaplos ang mga daliri niya. Hindi ka kailanman naging mali, siya ang may mali. Huminga si Veronica ng malalim. Nabuntis ako noon, una kong anak sana. Kumunot ang noo ni Adrian. May anak ka na? Wala na, sagot niya naman. Hindi ko alam na buntis ako. Hindi ko alam hanggang huli na ang lahat. Nasa ospital ang lola ko noon, agaw buhay. Pabalik-balik ako mula trabaho papuntang ospital. Halos di na kumakain, hindi na natutulog. At si Marco, lumalayo, may tinatago. Hanggang sa nalaman ko at nakumpirma na may babae siya. Tumahimik si Adrian, pero dumilim ang mukha. Isang gabi, basta na lang akong bumagsak. Sobrang sakit ng tiyan, tapos nagdurugo ako. Lahat, sa sahig, sa palda ko, sa buong katawan ko. Dinala ko sa ospital. Doon sinabi ng doktor na buntis pala ako. Pero wala na. Mahigpit siyang niyakap ni Adrian. Mas lalo siyang naiyak. Hindi niya sinabi kahit kay Denise ang tungkol sa kanyang nararamdaman. Pero kahit ilang taon na ang lumipas, masakit pa rin ang pagkawala ng kanyang anak. Umiling si Veronica. At si Marco, umiyak, nakiusap, nangako siya na magbabago. At gaya ng isang martir at utu-uto, naniwala ako dahil mahal na mahal ko siya. Hindi ko maisip na iiwan ko siya. Lumaki ako na broken family na si Lola lang ang nagpalaki sa akin. Gusto kong maging successful ang marriage namin dahil ayoko matulad sa mga magulang ko. Akala ko kung magtsatsaga ako, kung patatawarin ko, kung sisikapin ko pa, pipiliin din niya ako. Akala ko titigil na siya, pero hindi niya ginawa. Palagi niyang pinipili ang iba at palagi ko rin siyang pinapalampas. I'm sorry. Mahinang sabi ni Adrian at pinunasan ang kanyang mga luha. Hindi mo deserve ang lahat ng naranasan mo sa kanya. Mapait na napangiti si Veronica. Alam mo ba kung anong pinakamasakit? Nasanay akong wala na akong nararamdaman. Wala na akong sakit. Wala na akong galit. Wala na. Hanggang sa gabing yun sa bar. Hanggang sa'yo. Pakiramdam ko, may naramdaman ako ulit. Pakiramdam ko, kaya ko pa rin magalit. Umiyak, matuwa't maging masaya. Lumapit si Adrian at hinalikan ang likod ng kamay niya. Karapatan mong makaramdam, Veronica. At ang nararamdaman mo, totoo yun kahit na parang pangit sa iba. Hindi ka mahina dahil minahal mo pa rin siya. Pero matatag ka dahil nalampasan mo ang lahat ng sakit na ibinigay niya. Doon siya tuluyang bumigay. Isinubsob niyang mukha sa dibdib ni Adrian at humahagulgol. Muli, pinayagan ni Veronica ang sarili niyang masaktan at damhin lahat ng pagod at sakit ng ilang taon niyang tiniis. Sa pagkakataong yon, hindi na niya hahayaan pa ang sarili na maging bulag sa pagmamahal niya para kay Marco. Gayunpaman, kahit na napapagod na siya sa kanyang asawa, natatakot pa rin siya na tanggapin sa Adrian. Dahil kahit saan tingnan na anggulo, mali pa rin ang ginawa nila ng kanyang boss. Parang wala rin siyang ipinagkaiba kay Marco. Nanaginip ka na naman, bulong ni Marco sa tabi ni Veronica isang gabi. Hinagod niya ang kanyang buhok. Oo, stress lang. Hindi niya masabi kung ano ang kanyang panaginip. Laman kasi nun si Adrian. Habang tumatagal, mas lalong pumapasok sa buong sistema ni Veronica ang kanyang boss. Simula nang ibahagi niya ang kanyang sarili, pisikal man at emosyonal, mas lalo siyang nahirapan na mapalayo ang loob kay Adrian. Humiga si Marco patagilid at isinandal sa siko. Madalas ka nang ganyan itong mga nakarang araw. Marami lang trabaho, mabilis niyang sagot. Napakunot noo si Marco at pinagmasdan ang mukha niya. Parang ang layo mo na. Ayos ka lang ba talaga? Naninikip ang dibdib ni Veronica. Oo naman. Pagod lang, may proposal pa akong kailangang tapusin, di ba? Walang sagot si Marco. Sa halip, hinalikan nito ang balikat niya. Alam kong madalang na tayong magkausap. Labas tayo ngayong weekend. Tayong dalawa lang. Matamis ang boses ni Adrian. Ganoon lagi ang tono nito tuwing may itinatago, tuwing may kasalanan. Dati, pinanghahawakan ni Veronica ang mga mumo ng lambing na yon. Ngayon, parang halos mawala na siya ng pakialam. Sige, titingnan ko ang schedule ko. Sagot ni Veronica
sabay iwas ng tingin. Sa opisina, parang unti-unting lumiliit ang mundo ni Veronica. Kahit saan siya tumingin, naroon si Adrian. Sa mga meeting, sa hallway, sa cafeteria. Lagi itong nandun, laging nakamasid. Tahimik man ito at may pagalang, ramdam pa rin ni Veronica. Kinagabihan, napanaginipan niya ang asawang si Marco. Pero ngayon, nasa opisina ito, may hawak na ito na kung ano. Record ng pang-check-in sa hotel, larawan ni Veronica habang pumapasok sa suite ni Adrian. Sa panaginip na yon, sobrang takot na takot siyang mahuli. Kaya nagising siyang hinihingal at may luha sa pisngi. Hindi niya napigilang mapahikbi. Alam niyang moralidad na ang kumukontra dahil iniisip niyang pagkakamali pa rin ang nagawa nila ni Adrian. "Kumusta ka?" tanong ni Adrian na nag-abot siya ng report dito. "May mga binili akong pagkain. Ipapadala ko na lang sa desk mo mamaya." Napakagatlabi si Veronica at nangingislap ng mga luha. "Pwede bang tigilan mo na to? Niloloko ako ng asawa ko pero niloko ko na rin naman siya. Please, huwag ka nang magpakita ng motibo sa akin. Maghanap ka na lang ng ibang mamahalin mo. Huwag na ako. Araw-araw akong binabangungot. Araw-araw akong natatakot na baka isang araw mahuli ako ni Marco. Na baka malaman niyang nangyari sa atin." Umigting ang panga ni Adrian at umiwas ng tingin. "Tayo lang naman ang nakakaalam sa ginawa natin doon. Alam ko namang mahal mo pa rin ang asawa mo. Kaya siguro natatakot ka ng ganyan. Pero huwag ka sanang matakot sa akin at huwag ka sanang lumayo. Katulad ng sabi ko sa'yo noon, hindi kita pangungunahan sa kahit na anong desisyon na gagawin mo. Pero sana, kapag nagkaroon ka ng lakas na loob na iwan si Marco, talikuran lahat ng bagay na ginagawa niya na mas masahol pa sa ginagawa natin. Isipin mo na nandito ako at naghihintay sa'yo." Nang makalabas siya sa opisina ni Adrian, dumiretso siya sa banyo at doon umiyak. Hindi niya na talaga alam ang kanyang gagawin. Gulong-gulo na ang kanyang isipan. Marahil dahil hindi niya naman talaga gawain iyon. Hindi niya gustong manloko ang gumanti sa sakit na nararamdaman. Masyado siyang mabait para sa lahat ng iyon. Ayaw niya namang makasakit ng ibang damdamin. Pisikal lang ang namagitan sa kanila. Naging komportable siya dahil parang naging isang kaibigan ito na nakikinig sa kanya. Pero ang isama sa gulo ng buhay niya at gawin itong kabit, alam ni Veronica na hindi karapat-dapat ang binata roon. "May nagbago sa'yo," ani Marco isang araw habang nasa kusina sila. Napahinto si Veronica at biglang bumaha ang kaba sa dibdib. Anong nagbago?" Pinaningkitan siya ng mga mata ng kanyang asawa. "Hindi mo na tinatanong kung kumusta ako. Hindi ka na nagpupuyat sa paghihintay. Halos hindi mo na ako hinahawakan." Napilitan siyang umiti. "Siguro nakikiayon lang ako sa efforts mo." Napatigil si Marco. Anong ibig mong sabihin?" Nagtagpo ang mga paningin nila. "Wala, napansin ko lang." Tumayo ang asawa niya at ibinagsak ang tinidor. Mukhang nahalata na may laman ng mga salitang binitiwan niya. "Kung may gusto kang sabihin, sabihin mo." Tumayo na rin siya. "Sabihin ko? Hindi ba dapat ikaw ang nagsasabi sa akin? Ikaw nang bababae, so dapat alam mo." "Wala akong babae. Isang beses lang yun at hindi ko na inulit. Nag-overthink ka na naman." Pagtanggi pa ni Marco bago siya talikuran. Mapaklan na lang tumawa si Veronica. Talagang kahit anong mangyari, kahit sakalin payatan niya ang kanyang asawa, hinding-hindi manggagaling mismo sa bibig ni Marco na manluloko ito. Kaya minsan, natatawa na lang siya. Dahil mas masarap palang pakinggan ang kasinungalingan kapag alam na alam niya ang katotohanan. Pagkatapos ng araw na yon, muling humupa ang problema nilang mag-asawa na ayaw pag-usapan ni Marco. Kaya hinayaan na lang ulit ni Veronica. At isang araw, isang kasinungalingan na naman ang inihahain sa kanya ni Marco. "May client conference ako sa Cebu," sabi ni Marco habang nag-aalmusal at kalmadong humihigop ng kape. Tahimik na hinahalo ni Veronica ang kanyang tsaa. "Parang ang dami mong trip nitong mga nakaraan simula nang lumipat ka ng company." Tumango naman ang kanyang asawa. "Bagong posisyon, mas maraming responsibilidad. Alam mo naman yun. Saka bago pa ako sa company na yon, kaya kailangan visible ako." Tumango naman si Veronica. Pilit pinapanatiling walang emosyon ng mukha. Narinig na niya ang kasinungalingang yun dati pa. Pero ngayon, parang may nagpatigas sa loob niya. Isang sinulid na naputol dahil sa sobrang higpit. Kaya nang umalis si Marco patungong airport kinahapunan, dala ang baletang parang props na lang sa eksena at hinalikan siya sa pisngi na parang obligasyon,
naghintay si Veronica. Hindi para sa mga sagot dahil alam niya na ang totoo, kundi para sa kumpirmasyon na lamang. Sa Tagaytayang hotel, hindi sa Cebu, nakita niyang email ng reservation nang naiwan ni Marco ang laptop nito na nakabukas. Wala man lang pagsisikap na itago. Matagal siyang nanatili sa loob ng kotse sa parking lot. Maya-maya, nakita niyang mga ito, si Marco at ang isang babae na magkahawak ng kamay. Mas batang babae, tumatawa na parang walang problema sa mundo. Nakangiti naman si Marco na halatang nananabik sa mangyayari. Bagong babae na naman? Mahinang usal ni Veronica. Ilang babae na? Ano ka? Pok-pok? Hindi umiyak si Veronica. Iniisip niya kung ano ba talagang nararamdaman niya sa pagkakataong yon. Nanatili siyang naroon, hindi makagalaw, mababaw ang paghinga, habang ang sakit na matagal na niyang tinabunan ay tuluyan ng lumilitaw. Hindi niya matandaan kung paano siya nakarating sa penthouse ni Adrian. Hindi niya alam kung bakit siya nandoon. Basta nang maisip niya lang ng taong yayakap sa kanya, si Adrian agad ang una niyang tinawagan. Pagbukas ng pinto ni Adrian, naka-gray sweatpants ito at itim na t-shirt. Namilog ang mga mata nito at pinapasok siya kaagad. Maupo ka rito. Saad ni Adrian. Ano nangyari? May ginawa na naman ang asawa mo? Nagsinungaling na naman siya. Bulong ni Veronica. Ibang babae na naman. Kumunot ang noon ni Adrian. Ano nangyari? Sinabi niyang sa Cebu siya pupunta para sa isang trip, pero nasa Tagaytay siya. Halos wala nang damdamin sa tinig ni Veronica. May kasama siyang iba, ibang mukha, ibang babae na naman. Lumapit si Adrian ng dahan-dahan. Nakita mo sila? Tumayo siya at pilit nilulunok ang sakit. Oo, sinundan ko. Kasi iniisip ko na baka kapag nasampal sa akin ng personal na walang kwenta si Marco, matuto na akong bitiwan siya. Kaso bakit nagugulat pa rin ako? Bakit ang sakit pa rin? Hinawakan ni Adrian ang kanyang mga kamay. Dahil umaasa ka pa rin kahit papano. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Nanginig ang mga labi ni Veronica. Oo. Umaasa ako at parang wala na akong utak. Kapag kay Marco, parang puro puso na lang ang pinapagana ko. Niyakap siya ng mahigpit ni Adrian na parang ito na lang ang natitirang sandalan. Humagulgol si Veronica. Hindi na tahimik, kundi buo at basag. Isang uri ng iyak na matagal niyang pinigil. Hindi siya binitiwan ni Adrian. Wala itong sinabing pampalubag loob sa kanya. Wala ring pilit na pag-aalo. Hinayaan lang si Veronica hanggang sa unti-unting humupa ang nararamdaman niya. Nang humiwalay siya, paus na ang kanyang boses. Pagod na ako, Adrian, sa pagpapanggap, sa pagpapatawad, sa pagiging tahimik para lang huwag nang magulo ang lahat. Hindi mo kailangang magpanggap sa akin. Mahina nitong sabi. Tinitigan niya si Adrian at marahang hinalikan. Hindi pa dalos-dalos, hindi sa kasabikan, kundi dahan-dahan. Parang alaalang binubuhay at pag-asang tinatanggap. Tumugon si Adrian at maraan siyang ginabayan patungo sa sofa. Walang pagmamadali, walang kahit anong pamimilit. Tanging bigat ng damdamin lang na humihila sa kanya palapit. Bago pa may mangyari sa kanila, tinulak na siya ni Adrian. Umiling si Adrian. Hindi natin gagawin. Hindi. Ayokong marinig na naman mula sa'yo na pagkakamali lang ang meron sa atin. Na nakokonsensya ka lang. Gusto kitang bigyan ng panahon, Veronica. Gusto kong magkaroon ka ng lakas ng loob na alamin kung ano ba talagang gusto mo. Ayoko makagulo sa'yo. Mahal kita at gusto kong mapasakin ka. Pero sa ngayon, sa dami ng pinagdadaanan mo, mas gusto ko na maghilom ka muna at mapagtanto mo kung gaano ka kahalaga. Nakontento na lang si Adrian sa marahang paghalik sa kanyang mga luha na para bang mapapawi iyon. Marahang pumikit si Veronica. Dinadama kung gaano katotoo sa kanyang binata. Na para bang kaya nitong saraduhan lahat ng sugat na mayroon siya. Kaya ngayon na gusto ni Adrian na maging maayos siya, gagawin niya ni Veronica para maging karapat-dapat sa buhay ng lalaki na hindi niya inaasahan na sasalba sa kanya mula sa pagkabulag niya sa maling pag-ibig. Kumusta ang biyahe sa Cebu? Tanong ni Veronica nang magaan habang binubuhusan ng mainit na tubig ang tsaa. Sumagot naman si Marco na nakaupo sa tapat ng kitchen island at abala sa pag-scroll sa cellphone. Productive, mahabang araw at halos hindi ako nakatulog. Pinanood ni Veronica sa likod ng umuusok na tubig ang asawa niya. Saang hotel kayo nag-book? Hindi ito nag-alinlangang sumagot na para bang may script na ito ng mga kasinungalingan. Radisson, malapit sa convention center.
Diba, sabi mo nasa Mandawi Hotel ang client mo recently? Before, sinabi mo sa akin bago ka umalis papuntang Cebu, panghuhuli ni Veronica. Isang kisap ng tensyon ang dumaan sa mukha ni Marco. Masyadong mabilis para mapansin ng hindi nagmamasid. Oo, pero dun sila kumuha ng kwarto. Bakit? Nagkibit balikat siya. Wala lang, nagtatanong lang. Kinahapunan, huminto siya ilang kanto mula sa isang maliit na cafe sa Alabang. Mahigpit niyang hawak ang kanyang cellphone sa kandungan. Nakaon na ang kanyang recorder. Sa kanyang harapan ay si Angelica, isang dating marketing consultant na minsang naging kabit ni Marco. Kita ang kaba kay Angelica. Bakit mo ako pinatawag? Alam ko na ang tungkol sa inyo ni Marco. Diretsyong sagot ni Veronica habang tinititigan siya. Napakurap si Angelica. Alam mo na? Hindi mabasa ang ekspresyon ni Veronica. Hindi ako nandito para awayin ka. Gusto ko lang ng katotohanan. Nag-alinlangan si Angelica, tapos humugot ng malalim na hininga. Matagal na kaming walang contact. Hindi rin naman seryoso sa akin. Physical lang ang meron kami. Tinigil ko lang nang malaman kung mag-asawa kayo. Sabi niya tapos na kayo, na parang magka-roommate na lang kayo. Naniwala ako kaya pumatol ako sa kanya. Sinabi ba niya yon bago o pagkatapos kayong magtalik? Tanong ni Veronica habang matalim ang tinig. Umiling si Angelica at napayuko sa hiya. Pasensya na. Akala ko wala na talaga kayo. Halos matawa si Veronica. Alam ko na kailangan kong malaman. Salamat sa pag-amin. Nang makauwi, itinabi niya muna ang kanyang cellphone. Nag-save siya sa laptop ng recording kanina. Maya-maya dumating si Marco bandang 7:30 na. Tila walang problema sa mundo. Niluwagan nito ang kurbata at hinalikan siya sa pisngi. Amoy masarap ang niluluto mo. Nakangiting sabi ni Marco. Hindi ako nagluto para sa'yo. Sagot ni Veronica habang walang emosyon ng mukha. Tumigil si Marco at lumingon sa kanya. Ano yung naamoy ko? Ano, ikaw lang? May problema na naman ba tayo? Ano na naman to? Mata niyang tiningnan ang kanyang asawa. Mahal mo pa ba ako, Marco? Napakurap naman ito. Ano? Anong klaseng tanong yan? Oo naman. Bakit mo naman naitanong yan? Kasi niloloko mo ako sa bawat salitang binibitiwan mo. Mariing sabi ni Veronica. Napakunot noo si Marco. Ano? Alam ko na tungkol kina Angelica at Sofia. At yung babae sa Tagaytay, anong pangalan niya? Mia? Ilang babae pa ba? Nung unang beses, pinatawad kita. Pangalawa, pangatlo, pang-apat. Walang hiya. Pinatawad kita at pinalagpas ko kahit harap-harapan mo kong niloloko. Pero paulit-ulit na lang at nakakasawa na. Namutla si Marco. Saan mo nakuha yan? Inaakusahan mo na naman ba ako ng walang ebidensya? Narecord ko si Angelica. Sagot ni Veronica sa malamig na tinig. Nakausap ko siya kanina. Hindi yun. Sinundan kita, Marco, sa Tagaytay. Nakita ko kayo ng babae mo. Ano? Bagong flavor of the month pa? Rate mo nga kung gaano ka-enjoy ka sa performance ng bagong babae mo. Malakas niyang sigaw. Nanginginig ang mga panga ni Marco. Wala kang karapatang... May karapatan ako. Sigaw niya ulit. Akala mo ba hindi ko mapapansin ang mga gabing wala ka? Ang halimuyak ng pabangong hindi akin. Ang paraan ng pagtingin mo sa cellphone mo na para bang mas mahalaga pa kesa sa akin. Wala kang ang patawad. Kahit dito sa bahay natin, dinadala mo para lang makapangbabae ka. Tinaas ni Marco ang kamay at bigla siyang sinampal. Gulat na gulat siya sa nangyari. Yun ang unang beses na pinagbuhatan siya ng kamay nito. Sige na! Oo, nagkamali ako. Pero kasalanan mo rin naman. Ang boring mo. Wala kang thrill. Hindi ba dapat hindi ka nag-aalala? Dapat nagpapasalamat ka na hindi ako nag-stick sa isang babae lang. Dahil kung ginawa ko yun, matagal na kitang iniwan. Bulalas ni Marco na parang matatakot pa siya. Anong sinabi mo? Dahil sa mga sinasabi mo, mas lalo ko napapatunayan na walang hiya ka at ang kapal-kapal ng mukha mo. Malakas niya itong itinulak sa dibdib. Nagmakaawa ako. Nanatili ako kahit masakit. Kasi iniisip ko baka sakaling sapat ang pagmamahal ko. Ang pagkamartir ko sa'yo ang pinakamalaking pagkakamaling nagawa ko sa buhay ko. Nalaki ang mga mata ni Marco. Ikaw rin naman. Naging malamig. Hindi ka na rin naman katulad gaya ng dati.
Dahil nalulunod na ako sa mga kasinungalingan mo. Kung nagbago ako, dahil yun sa'yo. Sigaw ni Veronica at naluluha na sa sobrang galit. Ilang taon ko nang pinipilit ngumiti. Nagpapanggap na ayos lang habang nilalandi mo yung mga babae na walang alam sa atin. Nakunan ako dahil sa stress ko sa mga pambababae mo. Dahil niloloko mo na ako noon. Ni hindi ko alam na buntis ako. Nanlaki ang mga mata ni Marco. Bakit? Hindi ko kasalanan kung pinabayaan mo ang sarili mo. Mas lalong lumuha si Veronica. Wala kang kwentang asawa. Pinatawad pa rin kita. Sinabi ko sa sarili ko, nagkakamali ang tao. Binigyan kita ng pangalawang pagkakataon. Pangatlo, pang-apat. Kaso hindi sapat para tumigil ka. Hindi sapat para ipaglaban mo ako. Tapos na ako magpanggap. Tapos na akong ibuwis ang sarili ko para lang manatiling buo ang kasal na to. Kinuha mo ng lahat. Dignidad ko, kaligayahan ko, tiwala ko. Hindi mo na ulit yun makukuha. Ano? Iiwan mo na lang ako? Sarkastikong tanong ni Marco. Makikipagrelasyon ka sa iba? Napahinga si Veronica, pero diretso siyang tumingin. Oo, makikipagrelasyon ako sa lalaking kaya akong itrato ng tama. Natawa si Marco ng mapait. Hindi ka ganyang klase ng babae. Hindi mo ako pwedeng iwan dahil asawa mo ko. Pag-uusapan natin tong dalawa. Mga babae lang ang mga yon. Hindi mo ba nakikita na ikaw pa rin ang pinipili ko at nananatili ako sa'yo? Mas lalo niya itong itinulak. Hindi ako humihingi ng permiso, Marco. Sinasabi ko lang, nakipag-ugnayan na ako sa abogado. Nagsimula na ako mag-impake. Ano? Kahit na gusto siyang pigilan ni Marco, wala na rin itong nagawa nang umalis na siya. Kahit gabing-gabi na, nagmaneho siya sa kanyang kotse, papalayo sa kanilang tahanan. Nang mag-vibrate ang kanyang cellphone, agad niyang sinagot. Hello? Nasaan ka? Okay ka lang ba? Tanong ni Adrian sa kanya. Huminga ng malalim si Veronica. Okay lang ako. Nagkaroon kami ng pagtatalo ni Marco at sinabi kong makikipaghiwalay na ako sa kanya. Gusto kong umuwi kay Lola pero sa hotel muna ako pupunta. Narinig niya ang buntong hininga ng binata. Gusto kitang ayain sa penthouse ko na tumuloy. Pero alam kong kailangan mo ng panahon at space para makapag-isip. Nasaan ka man ngayong gabi? Sana pinipili mo ang kapayapaan sa sarili mo, Veronica. Bahagya siyang napangiti. Kahit paano, gumaan naman ang kanyang kalooban. Kahit na ang daming nangyayari, mananatili pa rin si Adrian na inaalalayan siya sa kahit na anong problema. Gusto ko na ng annulment. Matatag na sabi ni Veronica pagkatapos ng 3 araw na hindi sila nagkita. Napakurap si Marco. Ano? Nagbibiro ka? Hindi. Sagot niyang kalmado. Hindi ako nagbibiro. Umupo si Marco ng diretsyo, saka tumawa ng matalim. Masyado kang nanunood ng mga drama. Halika na, Veronica. Nagkaroon lang tayo ng problema, okay? Naintindihan ko. Galit ka pero huhupa din yan. Hindi na huhupa pa to. Tapos na ako, Marco. Bigla itong tumayo at kumalabog ang pagkakatulak ng silya sa tiles. At ano nagtulak sa'yo dito? Isang gabing hindi ako umuwi. Chismis ng mga kaibigan mong inggitera. O baka naman may nahanap ka ng bagong lalaki na kayang tiisin ang pagiging praning mo. Napakapit si Veronica sa gilid ng mesa pero hindi siya umiwas ng tingin. Niloko mo ko. Paulit-ulit. Sapat na dahilan na yon para iwan ka. Kaya bakit nagtataka ka pa? Bumaha ang inis sa mukha ni Marco. Yan na naman. Veronica, nakakapit ka sa nakaraan. Sinabi ko na sa'yo, nagsorry na ako. Hindi ka nagsisi. Aniya ng mahina. Nagsisisi ka lang na huli na at hindi ako kumakapit doon. Tinitiis ko lang. Mahal na mahal kita kaya pilit kong nilampasan. Binigyan kita ng bawat pagkakataon. Alam mong ilang beses akong nagtiis, ilang beses kong pinalampas. Kaya ngayong sumusuko na ako. Wala ka nang magagawa para mapilit pa ako. Mas lalong naging matindi ang pagkainis ni Marco. So ano ngayon? Itatapon mo lang ang kasal natin matapos ang lahat ng ginawa ko para sa'yo? Ang ibig mong sabihin, lahat ng ginawa ko para sa'yo. Nanginginig ang boses niya pero hindi pa rin bumigay. Binayaran ko ang mga utang mo. Tinakpan ko ang mga pagkukulang mo. Ako ang naghawak sa bahay na to habang gumagawa ka ng bagong buhay kasama ng iba. Ako ang nagluksa mag-isa sa anak natin na hindi mo man lang yata pinagluksa. Napangiwi si Marco. Matagal na yon.
Pero hindi ko nakalimutan. Kumislap ang luha sa kanyang mga mata. Hindi ko alam na buntis ako. Pagod ako noon, nag-aalala sa lola ko at nilalamon ng duda sa katapatan mo. At nang mawalan ako ng batang yon, sinisi ko ang sarili ko. Pero sa loob-loob ko, alam kong ikaw ang sumisira sa akin. Ni hindi ko nga man lang narinig sa'yo na magiging okay ang lahat. Ni hindi mo man lang ako inalo. Ako pang sinisi mo. Naninikip ang mga labi ni Marco. Emosyonal ka lang. Pinapalaki mo ang lahat. Mag-isip ka. Hindi. Maring sabi ni Veronica. Ngayon lang ako malinaw makakita. Pinaniwala mo kung ang pagmamahal ay pagtitiis ng sakit. Pero hindi na ngayon. Mariing umiling si Marco. Hindi tayo magkakaroon ng annulment. Hindi tayo maghihiwalay. Inayos ang problema at hindi tinatakbuhan. Natawa si Veronica sa pagiging impokrito ng kanyang asawa. Noong hiningi mo pa lang ang kapatawaran ko, dapat alam mo na yan. Dapat nagbago ka na. Hindi mo kailanman ginusto yon. Ang gusto mo lang, manahimik ako. Alam mo ba kung anong sasabihin ng mga tao kapag ginawa mo to? Sabi pa ni Marco at mukhang gusto siyang manipulahin. Wala akong pakialam. Bulong ni Veronica. Nag-alab ang galit sa mukha nito. At akala mo, may ibang lalaki na tatartuhin kang mas mabuti. Akala mo, hindi ka rin nila gagamitin. Tumayo na si Veronica, tuwid ang likod at matatag ang tinig. Ikaw ang gumamit sa akin, Marco. Sa pagmamahal, sa reputasyon, sa pera, at hinayaan ko dahil naniwala akong pwede pa tayong bumalik sa dati. Pero namatay na yung babaeng yon, kasama ng batang hindi natin nakilala. Ang natira na lang ay isang taong gustong mabuhay nang wala ka. Hinawakan ni Marco ang kanyang pulso. Umalis ka at wala kang madadala. Sisiguraduhin kong pati trabaho mo, mawawala sa'yo. Tumawa si Veronica. Sobrang lakas ng tawa niya na umabot na sa pangiinsulto. Wala man lang itong ideya na isa sa may-ari ng company ang lalaking minamahal at pinapahalagahan siya ngayon. Huwag mo akong tatakutin ng ganito dahil hindi mo alam kung anong pwede kong ipanakot sa'yo. May mga ebidensya ako, mga video, screenshots, mensahe ng mga babae mo. Isa sa kanila handang magsalita. Ilang taon na akong nanahimik para protektahan ka. Pero ngayon, sarili ko nang pinoprotektahan ko. Tinatakot mo ko? Singhal nito at binitiwan siya. Hindi. Mahinahon niyang tugon. Pinalalaya ko ang sarili ko. Tumahimik ang paligid at tila may malalim na puwang sa pagitan nila. Mabilis ang paghinga ni Marco. May kumislap sa mga mata nito. Hindi pagsisisi, kundi takot. Magpapasa ako ng annulment, mariing sabi ni Veronica. Pwede mong tutulan, pero kapag ginawa mo, ilalabas ko lahat. Lahat-lahat. At iniwan niya si Marco sa bahay na yon. Paglabas ni Veronica, hindi pa niya alam ang hinaharap. Pero ang alam niyang sigurado, pinili niya ang sarili niya sa pagkakataong iyon. Nakatayo si Veronica sa tabi ng malaking bintanang salamin ng penthouse ni Adrian. Tahimik ang paligid, pati na ang kanyang damdamin, isang bagay na matagal niya nang hindi naramdaman. Lumapit si Adrian mula sa likuran niya. Hindi ka nakatulog? Bahagyang umiti si Veronica, ngunit hindi pa rin humarap. Hindi ako sanay sa ganitong katahimikan. Mas maingay ang isip ko kapag tahimik ang lahat. Ipinatong ni Adrian ang kamay sa kanyang likod. Gusto mong pag-usapan? Sa wakas ay humarap si Veronica. Anong ginagawa natin? Napakurap si Adrian at tila nabigla. Ang ibig mong sabihin, eto? Tumango si Veronica. Totoo na to. Hayagan na. Walang anino, walang sikreto. Kapag okay ng lahat at nasabi ko na sa kanya na hiwalay na kami ni Marco, gusto kitang ipakilala sa lola ko. Pinagmasdan ni Adrian ang kanyang mukha, saka dahan-dahang hinawakan ng kanyang kamay. Gustong-gusto kong makilala ang lola mo at ang ibang kamag-anak. Pero, yan bang dahilan kung bakit ka natatakot? Nahusgahan na ako noon, at si Marco, ginagawa pa rin niya akong kontrabida sa kwento niya. Nanginig ang kanyang tinig. Ayokong maging eskandalo ulit. Ayokong maging pagkakamali ng kahit sino. Humigpit ang hawak ni Adrian. Hindi ka pagkakamali at hindi rin tayo. Gusto niyang maniwala pero mahirap talikuran ang nakasanayan. Matagal siyang namuhay sa anyo ng isang tahimik at nagpaparaya. Kaya ngayong matapang na siya na binitiwan ng lahat, tila nakakatakot pa rin.
Ang totoo, bumuntong hininga si Veronica. Natatakot ako, Adrian, na maulit lahat. Naakalain kong ligtas na ako pero niloloko ko lang palang sarili ko. Paano kung masaktan mo ako? Lumapit si Adrian at hinaplos ng hinalaki ang kanyang pisngi. Tingnan mo ako. Hindi ako si Marco. At hindi ka rin yung babaeng tumahimik habang unti-unting nababasag ang puso mo. Kailangan ko pang tapusin ang proseso ng annulment. Mahinang sabi ni Veronica. Pinapatagal ni Marco. Nagkukunwaring may pag-asa pa raw kami. At hihintayin kita, sabi ni Adrian. Matagal na ako naghihintay. Tumingin siya sa sahig. Hindi pa dapat tayo nakikitang magkasama sa publiko. Hindi habang hindi pa formal ang lahat. Ayokong isipin ng mga tao na iniwan ko siya para sa'yo. Ayoko rin na isipin ng iba na naging kabit kita. Mahinang tumawa si Adrian. Kabit mo naman talaga ako. Sinamaan niya ito ng tingin, kaya mas lalong tumawa. Ayaw niyang maging ganoon si Adrian. Mahalaga sa kanyang binata, kaya ayaw niyang dungisan ang pangalan nito. Muling nagsalita si Adrian. Pero gusto ko sanang mahawakan ng kamay mo habang naglalakad tayo. Gusto kong halikan ka sa umaga nang walang nagbabawal. Gusto kong kapag tinitingnan kita sa isang silid, hindi ko kailangang iiwas ang tingin dahil sa takot na mahuli ng ibang tao. Napakasakit ng pintig ng puso ni Veronica. Ngunit sa masarap na paraan, sa banayad na paraan, hinawakan niyang pisngi nito. Magagawa din natin yon. Dahil sa dami ng stress ni Veronica, naisipan ni Adrian na ayain muna siya sa isang bakasyon. Dahan-dahang huminga si Veronica habang nakatingin sa papalubog na araw. Ang tahimik dito. Naupo si Adrian sa tabi niya sa lumang swing. Nakakatakot din minsan, di ba? Minsan kasi sa sobrang tahimik, mas malakas marinig ang iniisip mo. Hinigpitan ni Veronica ang kumot sa balikat. Yan ang kinatatakutan ko, na may makarinig sa mga bagay na iniisip ko. Pero minsan, okay lang din kasi may mga nakakaintindi sa akin. Maya-maya, naglakad sila sa dalampasigan. Pumulot si Veronica ng maliit na bato at hinimas yun ng hindalaki. Nung bata ako, mahilig ako mamulot ng ganito. Bato? Tanong ni Adrian habang natatawa. Tumango siya. Yung makinis, sabi ng lola ko, may mga sekreto raw yan kung makikinig ka ng mabuti. May powers daw. Umiiyak ako at yun ang pangpatahan niya sa akin. Tumawa si Adrian. May narinig ka ba? Ngumiti si Veronica. Boses ko lang. Kunwari may mahi ka. Parang mag-wish ka habang hinahaplos mo ang bato. Tahimik silang naglakad muli ng ilang hakbang bago muling nagsalita si Veronica. Siya ang nagpalaki sa akin. Si Lola. Si Mama OFW nun. Si Papa iniwan kami nung 5 years old pa lang ako. Broken family kami at si Mama naman may ibang asawa at mga anak na. Kaya naiwan ako kay Lola. Lumambot ang mukha ni Adrian. Masakit siguro yun. Nagkibit balikat si Veronica. Ganun lang talaga ang buhay. Maaga ko natutunang buuin ang sarili ko. Ngumingiti kahit gusto ko nang gumuho. Hanggang ngayon, ginagawa mo yun. Mahina, ngunit banayad na sabi ni Adrian. Ngumingiti habang wasak ka na sa loob. Kung ano-ano ang pinag-usapan nila, maganang loob niya kapag si Adrian ang kausap niya kahit walang kwenta, papakinggan pa rin ito ng mabuti. Napatingin siya sa kamay nito. Adrian, bakit mo ako nagustuhan? Bakit mo ako minahal? Hindi agad ito sumagot. Hinawakan ni Adrian ang kanyang kamay at mas naging banayad pa. Nandito ako kasi sulit ang paninindigan. Pinapasok mo ako sa buhay mo. Kahit alam ko na marami kang takot. Pumikit si Veronica. Minsan iniisip ko kung ako ba talagang nakikita mo o yung sirang version ko na gusto mong ayusin. Hindi ko intensyon na ayusin ka. Sagot ni Adrian. Gusto ko lang samahan ka habang inaayos mo ang sarili mo. May kung anong nabasag sa dibdib ni Veronica. Isang bagay na matagal nang nakabaon sa ilalim ng mga pagpapanggap. Hindi ko kailanman sinabi kay Marco kung ano talaga ang gusto ko. Bulong ni Veronica. Ginawa ko lang ang sarili ko sa kung anong kailangan niya para tahimik ang lahat. Akala ko yun ang pagmamahal. Napatingin si Adrian sa kanya at puno ng lambing ang mga mata. Hindi yun pagmamahal. Hanggang ngayon nananaginip pa rin ako tungkol sa baby ko na nawala sa akin. Sa pagising at nalaman kong niloko na naman ako ni Marco.
Sa katotohanan, mas matagal kong niloko ang sarili ko. Niyakap siya ni Adrian. Gusto mong pag-usapan ng tungkol sa baby? Nag-alinlangan si Veronica pero nagsalita pa rin. 5 taong gulang na sana siya ngayon. Umiyak siya sa dibdib nito. Mahihinang luha sa una, tapos ay mararahas na hikbi na. Hindi na siya nagtangkang pigilan. Pinayagan niyang sarili na maging malungkot, hindi lang para sa anak, kundi para sa lahat ng naranasan niya kay Marco. Nang tumigil ang mga luha, bumulong si Veronica. Salamat. Hinalikan nito ang sentido niya. Sumandal si Veronica sa balikat ni Adrian. Naniniwala si Veronica na magiging maayos siya. Hindi dahil may bagong lalaki siya, hindi dahil naghalo ang nakaraan, kundi dahil pinipili niya ang sarili niya araw-araw. Lumipas ang mga buwan, tuluyan na ngang inasikaso ang annulment nila. Kahit paano, napapabilis na rin naman dahil sa mga ginawa ni Marco sa kanya. Lahat ng ebidensya na mayroon siya laban sa kanyang asawa, ibinigay niya sa abogado na kaibigan din naman ni Adrian. Ipapakilala mo ako sa pamilya mo? Nakangiting tanong ni Adrian sa kanya. Marahan siyang tumango. Oo, gusto kong makilala mo sila. Ipinakilala mo ako sa pamilya mo kaya yun din ang gagawin ko. Gusto kong iparamdam sa'yo na mahalaga ka. Kitang-kita niya ang saya sa mukha ni Adrian. Alam niyang nananabik ito at mahalaga rito na maipakilala siya. Dahil kapag ginawa niya yon, ibig sabihin, hindi na nila kailangang magtago at mahal niya na rin ito. Ilang linggo nang lumipas, alam na ng mga tito at tita niya ang paghihiwalay nila ni Marco. Hindi niya pa nakakausap ang mga ito ng personal, kaya nagtataka ang mga ito sa dahilan. Wala pa rin nagsasabi sa kanyang pinakamamahal na lola ang nangyari sa kanila ni Marco. Gusto niyang dahan-dahanin, lalo na't hindi maganda sa kalusugan nito ang sobrang emosyon. Adrian, tama na. Ano ba? Hindi mo kailangang bumili ng regalo sa mga kamag-anak ko saka kay lola. Okay lang kahit wala kang dala. Sabi ni Veronica habang nasa isang mamahaling store sila. Pero ayaw magpaawat ni Adrian. Pamilya mo yon. Siyempre gusto ko namang magpa-impress. Gusto kong higitan ng asawa mo. Alam ko naman na gustong-gusto nila ni Marco para sa'yo. Mata man niyang tinignan si Adrian at mahinang tumawa. Insecurities ba yung naririnig ko sa'yo? Inirapan lang siya ni Adrian. Mas lalo lang siyang tumawa at hinawakan ang mukha nito. Adrian, hindi mo kailangan ma-insecure. Sobrang higit na higit ka kesa kay Marco. Gusto nila si Marco dahil hindi nila alam ang tunay na kulay. Pero ikaw, mabuti ang puso mo. Ginagalang mo ako at minamahal mo ako. Sobra-sobrang ipinagmamalaki ko na ako ang mahal mo. Ang swerte ko at kapag okay ng lahat, ipagmamalaki pa kita sa buong mundo. Yung alam ng lahat. Hinawakan nito ang kamay niyang humahaplos sa mukha nito. Mahal kita, Veronica. Kahit nagsimula sa pagkakamali, handa akong maging makasalanan para lang maalis ka sa pagkakatali sa asawa mong wala namang ginawang tama. Napangiti si Veronica. Yun din ang hangad niya. Gusto niyang dumating ang araw na malaya na sila. Gusto niyang dumating ang panahon na ito na ang tatawagin niyang asawa. Nang dumating ang araw na bibisita na sila sa pamilya niya, sa halip na saya, iba ang bumulaga kay Veronica. Nandoon si Marco, kausap ang kanyang lola. Hindi niya alam kung anong mga sinabi nito, pero nakita niya ang galit sa mukha ng lola niya. Nandoon din ang pagkadismaya habang tinitingnan sila ni Adrian. Nang tumingin siya kay Marco, nakangisi ito na para bang nakaganti na sa kanya. Anong ginawa mo, Veronica? Kailan kita pinalaki ng ganito? Nakikipaghiwalay ka kay Marco dahil nagkaroon ka ng ibang lalaki? Siya ba ang kabit mo? Tanong ng kanyang lola. Umawang ang bibig niya. Nag-aalala na dahil nagtataas baba na ang dibdib ng matanda. Lola, wait lang. Kumalma po muna kayo. Hindi po ganon. Please, ipapaliwanag ko po ng mahinahon. Hindi po totoo ang mga sinasabi ni Marco. Tita! Tita! Natataranta na siya para sa kalusugan ng kanyang lola. Pero kailangan niyang ipaliwanag ang nangyari. Si Marco po ang may kasalanan sa akin. Ilang beses po siyang nagloko. Maraming beses po. May mga ebidensya po ako. Hindi ko po sinabi sa inyo dahil alam kong ganito ang mangyayari, Lola. Hinga po ng malalim. Lola? Naiiyak niyang sabi. Tawagin mo ang nurse ni Mama. Bulalas ng kanyang tita sa isang kasambahay. Puno ng sama ng loob na tumingin ang lola niya kay Marco.
Ano? Totoo ba? Nang bababae ka lang? Pero may dahilan pa talaga si Marco. Lola, nagloko rin naman ang apo mo. Naging kabit niyang lalaki na yan. Niloko niya rin ako. Ngayon kinakasuhan niya ako. Ayaw niyang ayusin ang pagsasama namin dahil lumalandi na siya sa lalaking yan. Tama na! Malakas na sumigaw si Veronica. Umalis ka na! Ano ba bang gusto mo? Tingnan mong lola ko. Pinapasama mo ang loob niya. Hindi na makahinga ng maayos ang lola ni Veronica. Pero walang pakialam si Marco at patuloy pa rin sa pagsasalita. Dahil malandi ka, iniputan mo ako sa ulo. Hindi. Malakas na sinapak at tinadyakan ni Adrian si Marco. Napatili ang mga nasa bahay. Inawat ito ng mga guard pero mas lalong nagkagulo nang mas lalong hindi na makahinga ang kanyang lola. Mabilis na kumilos si Adrian at binuhat ang lola niya papunta sa sasakyan. Samantala, umiiyak na si Veronica habang hawak ang kamay ng kanyang lola. Ayaw niya pang mawala ito. Hindi niya kaya. Hindi niya kayang mawala ito sa ganoong paraan. Nang makarating sa ospital, tiningnan agad ang kalagayan ng lola niya. Sobrang nag-aalala silang lahat. Umiiyak na rin ang kanyang mga tita. Maya-maya'y lumabas na ang doktor. I'm sorry. Mas lalong humina ang kanyang puso. Hindi na rin kakayanin ng operasyon dahil sa sobrang tanda niya. Pero ngayon, gising na siya pero unstable pa rin. Baka hanggang bukas na lang ng umagang itagal niya. I'm sorry. Hindi na napigilang humagulgol ni Veronica. Niyakap siya ni Adrian na naluluha na rin at marahan siyang inalo. Humingi siya ng sorry sa mga tita niya pero hindi naman siya ang sinisisi ng mga ito. Tanggap na rin naman ng pamilya niya na matanda na ang lola niya kaya matagal na rin hinanda ang sarili sa pagkawala nito. Apo, nanghihinang sabi ng kanyang lola. Hinawakan niya agad ang kamay nito. Lola, anong kailangan mo po? Lola, I love you. Dito ka muna. Please? Tumulo ang mga luha nito. Pasensya ka na, apo. Hindi ko alam ang lahat ng sakit na pinagdaanan mo. Pasensya na kung pinilit namin sa'yo si Marco. Akala namin ay mabuti siyang lalaki para sa'yo. Umiling siya at hinalikan ng kamay nito. Wala ka pong kasalanan, Lola. Alam kong nagtiis ka para hindi sumama ang loob ko. Pasensya na. Para ko na ring apo si Marco kaya nasasaktan ako sa ginawa niya sa'yo. Lumuluhang sabi ng kanyang lola. Tumingin ang matanda kay Adrian at inabot ang kamay nito. Mahal mo ba ang apo ko? Mahal na mahal po. Garal-galang boses na sabi ni Adrian. Handa po akong gawin ang lahat. Maging masaya lang po ang apo ninyo. Pinilit na ngumiti ng lola ni Veronica. Alagaan at mahalin mo siya. Bigyan mo ng buo at masayang pamilya. Sayang lang at mukhang hindi ko na makikita yon. Mas lalong lumakas ang mga iyak ni Veronica. Parang kahit anong gawin niya, hindi siya magiging handa na mawala ang matanda. Mahal na mahal niya ang kanyang lola, higit pa sa kanyang mga magulang na iniwan na lang siya. Niyakap siya ni Adrian. Mamahalin ko po siya, lola. Hindi ko po pababayaan ang apo ninyo. Kinaumagahan, tuluyan na ngang namaalam ang lola ni Veronica. Sobrang sakit para sa kanyang magluksa, pero kailangan niyang tanggapin para makapagpatuloy siya. Kahit naman ganon, hindi siya nag-iisa. Hindi siya iniwan ni Adrian kahit anong mangyari. Gusto niyang gumanti kay Marco. Gusto niyang ibuhos lahat ng galit niya rito. Gayunpaman, ipinagpasa Diyos na lang niya ang mga kasalanan nito sa kanya. Makalipas ng 1 taon, nabalitaan niya na nagkaroon ito ng sakit na HIV. Wala ring gustong lumapit sa mga kamag-anak nito dahil sa mga ginawa nitong kalokohan noong wala pang sakit. At pakiramdam niya, yun ang parusa ng Diyos sa asawa niyang paulit-ulit na nagtaksil. Lumipas ang mga taon, tuluyan na ngang nag-grant ang kanilang annulment. Nawala na rin ang bisa, matagal pero worth it ang paghihintay. Ngayon, asawa niya na si Adrian kasama ang 2 nilang anak. Anong ipinanalangin mo? Mahinang tanong ni Adrian sa kanya pagkalabas nila ng simbahan kasama ang mga anak nila. Napangiti naman siya. Good health ng pamilya natin, safety, naging thankful din, saka humingi ng sorry sa mga kasalanan natin, na sana kahit nagkamali tayo nun, mapatawad pa rin sana tayo. Ngumiti lang sa kanyang asawa niya at niyakap siya habang pabalik sa sasakyan. Iyan din ang hiniling ko.
Habang nasa biyahe papunta sa restaurant, hindi niya napigilang mapangiti sa mga anak nilang kinukulit si Adrian. Hindi niya alam kung may parusa ba ang Diyos sa kasalanan na yon, pero hindi niya rin iniisip na parusa ang lahat. Dahil ang mayroon siya ngayon, tila isang biyaya na ipinagkaloob sa kanya. Ang kwento ni Veronica ay isang patunay ng lakas na kailangan upang piliin ang sarili, matapos ang mga taon ng tahimik na pagdurusa. Tinuturo nito sa atin na ang pag-ibig ay hindi dapat maging kapalit ng ating halaga sa sarili, at nagsisimula ang paghilom sa sandaling tumigil tayong magpanggap na hindi tayo nasasaktan. Muli, ako po si Skylar Guro at sana'y may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.